Mio! Mio! Nadine, hindi ako magtatagal. May kailangan lang ako i-discuss sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa kasal natin. Kasal natin? Tungkol sa annulment ng kasal natin. I'm still hoping na mapapatawad mo pa ako. Hindi ko to ini-expect. Pagtapos nung nakita ko kahapon mo kung wala ka na rin namang ini-expect sa akin. Mio, nagkakamali ka. Araw-gabi, nagdadasal ako na sana maayos pa natin yung pagsasama natin. Mio, walang pumalit sa'yo dito kahit kailan. Hindi, kailangan ko gawin to. Para makalaya na tayong dalawa sa kasal natin. Klaro naman na sa akin na wala nang chance ang pagsasama natin eh. Kaya nakikiusap ako sa'yo, pagbigyan mo ang petisyon ko. Gusto ko na makalaya sa'yo. I need this annulment, Nadine. Kailangan kong annulment na to, Nadine. Kailangan ko ang consent mo. Isn't it what's fair for both of us? Dahil ba ito kay Arlene? And lalabas si Arlene sa usapan na to. I just want to be free, Nadine. I need you to let go of me. I want you to move on. Nadine, makinig ka sa akin. This isn't the end of the world for you. But maybe this is the beginning of a new life for both of us. Mag-iisipan ko. Pakasama mo, Mio. Hindi ka man lang makapag-antay na makakalas sa akin. Ang ate-ate talaga ng Nadine na yan. Paano kung ipa-file mo na yung annulment kahit na hindi pa siya pumapayag? Makapang-asar nga lang. Eileen, narinig mo naman na yung abogado, di ba? Ang sinabi niya, sayang lang sa pera, sayang sa panahon, sayang sa oras. Kung magpa-file din ng annulment na wala rin siyang consent. So, anong balak mo ngayon? Ngayon, kausapin ko si Nadine. Baka sakaling pumayag din siya sa annulment namin. Kakusapin muli si Nadine? Eh, paano kung ikaw makumbinsin niya makipagbalikan ka sa kanya? Eileen, ano ba? Malabo naman na mangyari yun. Natakot ako, Mio. Alam mo na may ugali niya. Kapag may gusto siya, lahat gagawin niya para lang makuha to. Sinasabi mo, di ba? Anong hindi? Matagal ko na itong pinag-isipan. Kung gusto ni Mio ng annulment, sige, ibigay ko yun sa kanya. Ganun lang yun kadali? Hindi mo man lang siya ipaglalaban? Alam mo kung ano mga ginawa ko para ipaglaban si Mio. Sawa na ako. Ayoko na. Alam mo bang sinasabi mo, Nadine? Kapag pumayag ka sa annulment, parang binibigyan mo na rin ng pagkakataon si Mio na makapagsimulang muli kasama si Arlene. Kung yun yung gusto niya. Nadine, alam natin kung anong tunay na ugali ni Arlene. Kawawa naman si Mio pag silang nagkatuluyan. Minsan ko nang hinadlangan yung pagbabalikan ng dalawa. Tingnan mo kung ano nangyari. This time, hindi na ako hahadlang sa kanila.
Kung tingin ni Mio, kay Arlene siya sasaya, hayaan natin sila. Hindi. Ganito na lang. Sige, quiet ka muna. Huwag ka muna magparamdam sa kanila. Paghintayin mo sila sa desisyon mo tungkol sa annulment, baka sa panahon na yun, makapag-isip-isip si Mio kung tuluyan niya nang ipapawalang bisa ang kasal niyo. Ewan ko, Pierre. Hindi ako makakapangako sa'yo. Pagod na ako. Gusto ko na matapos lahat to. Zenny, huwag kang mabibigla sa akin, ha? Nagkausap kami ni Nadine. Pinuntahan daw siya ni Mio. Magfa-file daw ng annulment yung anak mo. Ano? Gagawin ni Mio yun? Ano sabi ni Nadine? Dapat hindi siya pumayag. Andali, useless na, Zenny. Tama na. Huwag ka na nga mag-emote dyan. Tanggapin na natin. Talaga namang their marriage was doomed from the start. Tayo lang naman tumapilit eh. Baka nga dahil dyan sa annulment na yun, magkaayos sila. O maging magkaibigan muli. Eh paano? Mapupunta na si Mio dun sa Arlene na yun? Zenny, baka nga kailangan gawin mo na yung dapat na matagal mo nang dapat gawin. Siguraduhin mo na tama yung desisyon ni Mio. Alamin mo yung tunay na pagkatao niyang Arlene na yan. Kung bakit hindi siya maiwan-iwan ni Mio. O pag nalaman mong maayos naman yung Arlene na yan, eh baka kailangan ituring mo na siya na anak. Sigurado ka okay lang yun? Pakiramdam ko parang nababawasan yung loyalty ko kay Nadine kung gugugol ako ng oras dyan sa Arlene na yan. Eh, huwag mong isipin yung anak ko. Unti-unti na naman niya natatanggap na tapos na sila ni Mio. Eh, paano kung madiskubre natin na tama pala yung kutob ko? Na mali si Mio dyan sa Arlene na yan, na hindi siyang tamang babae para sa kanya. Oh, edi, nagkaroon ka ng konkretong batayan kung bakit hindi mo talaga gusto yung babaeng yan. O tapos, baka makumbinsi mo pa yung si Mio na magbago yung isip niya tungkol dyan sa babaeng yan. Pero magagawa ko lang yun kung meron akong konkretong ebidensya. Pre, tara game, laro na tayo. Game, Pare, sigurado ka na ba dyan? Wala nang urungan? Sarado na ako, Crisanto. Sigurado na ako sa desisyon ko. Baka naman pwede mo pang baguhin yung pasya mo. Baka naman pwede mo pang bigyan ng isa pang chance tong si Nadine. Ano ba ako, si Raulo? Dami na kasing nadadama eh. Saka nasasaktan. Yung parents mo. Kaming mga kaibigan niyo. Eh, kasalanan ko ba yun? Eh, sila nga ito nakikialam sa amin ni Nadine eh. Hindi ko naman sila pinilit gawin yun. Ganun lang talaga kalaki yung concern namin sa inyo. Ikaw lang naman tong parang walang pakialam sa lahat na nangyayari. Saka Mio, pare, baka nakakalimutan mo. Hindi lang marriage yung itinatapon mo. Kundi isa't kalahating dekada ng friendship niyo ni Nadine. At kung ano mang pagmamahal yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Ihahanda ko ng sarili ko sa pagkilatis dyan sa Arlene na yan. Magpapaka-plastic na naman ako, balae. Pero kailangan gawin mo yun ng natural. Kailangan ikaw ang maging susi sa pagtuklas sa tunay na pagkatao ng Arlene na yan. Kung karapat-dapat ba siyang mahalin ni Mio o kung karapat-dapat mo siyang tanggapin. Okay, balae. Caring-carry ko yan. Crisanto, kung may pagmamahal man na magitan sa amin ni Nadine, pagkakaibigan lang yon. Pero nasira lahat yun nung araw na pinikot niya ako. Alam mo pare, lagi mong sinasabi yan eh. Pero may baril bang nakatutok sa'yo nung kinasal kayo? Alam mo, sa totoo lang, pwedeng-pwede kang umurong dun eh, di ba? Saka kung talagang wala kang pagtingin dyan kay Nadine, di sana sinipot mo si Arlene sa bus station. Alam mo, Mio, magpakatotoo ka nga. Alam mo, ibaba mo muna yung pride mo. Ang dami nang nasaktan at nasasaktan dahil dyan eh.